5:41 PM. May reklamo rito mga dreno. Op. Napatay ko ba? May ilaw, napatay ko. Minsan nakakalimutan kong patayin mga dreno, tapos may pupuntahan ako. Bihira. Hindi raw gumagana yung isang washing machine kasi naputol yata yung lock. Kasi lagi nilang hinahampas itong mga machine pag sinasara nila. So, ano nangyari? Ayun. Basag. Ano ba dapat siya? Tingnan natin. Yun. Dapat ganito siya. Uy. Yun. Dapat ganito siya mga dreno. So, kailangan natin bumili ng parts. Okay. Kasi inaano nila yan mga dreno. Binabang nila. Ginaganon. No? Hinahampas ng ganyan. Kaya lastek ko. Hanapin ngayon natin yan kung anong parts niyan. Nahanap ko yung nasirang parte mga dreno. Ito yung naputol. Umorder na ako pero ididikit ko muna to pansamantala para magamit na nila. Walang sanang maiwan dun, no. Didikit ko lang to. Kasi pag in-order ko, ang dating niya sa Biyernes pa. Eh alam niyo naman mga dreno na itong darating na 4 and 5, October 4 and 5, nandyan po kami sa Southeast Calgary, sa Pacific Hut. At may gaganapin pong sales event ang Elements Residences mga dreno. Kaya pupunta dyan yung Smart Pinoy kasama si Alwin at Emma at si Kainags mga dreno. Magkita-kita po tayo dyan sa Pacific Hut. At yung Elements Residence po ay nagbibenta po sila mga dreno ng mga condominium units dyan po sa May Show Boulevard. Kaya po kung interesado kayo mga dreno, iskanin nyo lang po itong QR code na to. At nang sa ganun po, pwede po kayong magtanong dyan kung ano man yung mga bagay-bagay na gusto nyong malaman tungkol po sa binibenta nilang condominium unit dyan sa May Show Boulevard. Pang negosyo o pang investment mga dreno o pang personal na gamit, pwede yan. Kaya samantalahin nyo yung pagkakataon na to mga dreno. Kasi po, mag-o-offer sila ng up to 300,000 discount sa mga unit na bibilhin nyo during this exclusive event na gagawin po sa Southeast Calgary. At ganun din po, may mga libreng pamasahe yan pauwi ng Pilipinas mga dreno kung sakali man kukuha kayo ng unit. So, yun. Pre-register na mga dreno at alamin nyo na rin po kung ano at paano magagamit yung pamasahe. Baka pwede bang kunin ko na yung pamasahe pa uwi ng Pilipinas pambakasyon. Yung ganun mga dreno. Didikit ko na to. Yung pasakalya natin, di ba? $21 mga dreno sa Amazon, 2 piraso. Ang oras ay 6:22. Andun, iniwanan ko na sa sasakyan yung pinapatuyo ko. Yung nilagyan ko ng glue mga dreno. Bala ko sana ikabit ngayon din yon. Kaya lang, mas maganda siguro kung patuyuin ko na lang muna ng maganda-ganda. Tapos bukas ko na ikakabit. Tapos ngayon, bibili ako ng lulutuin ko. Dahil wala na akong time para mag-defrost pa mga dreno. Anong oras no? 6:22 nga no? At 19. What? Eto. Magkano to? Lean ground beef. Hindi ako pwede sa lean mga dreno. Dapat yung yung anong tawag dyan? Yung medium lang. Pork. Okay, yan bibili natin. What? 17?
Pang mayaman. Tayo dyan, di ba? Giniling na nga lang bibiling ko. Ito, medium. Medium ground beef. Medium mga dre, para ano, medyo may mga taba-taba. Meron pa pala akong isa nito sa bahay. Bibili na lang ako ng ano. Isa lang kukunin ko. Tapos bibili ako ng hipon. Tsaka avocado. Tapos, ayun, yun na yun. Tingnan ko rito. Saan ba bibiling hipon? Sa Putay? Sa Putay na lang kaya. Lastek ko. Konti kasi yung ano pagpipilian dito sa hipon $5.90. Hindi katulad sa Putay mga dre, marami no. So sa Putay na lang ako bibili. Anong gagawin ko rito? Bibiling ko na rin to. Biling ko na to. Dito marami-raming hipon dito Kaya maraming choices sa kabila pala. Hindi pala rito. Yan. Hibi na no? Konti na lang Hindi ba naka-sale to? Malaki Sarap na ito. This is dapat yung ano yung hilaw ba? Yung hilaw. Ito, 12. Galaki Fresh. Saan kaya nila hinuli to? Ito na lang kayang fresh. Pag niluto to, liliit pa di ba? $12. Cocktail. Ito na lang siguro. Para kahit pa paano, mga 2 o 3 luto. 7. Mas mura yung puti. Mas mura nga yung puti. Ito na lang para nabalatan na. What? Magkano to? $3? Ito? Ilan nyo? 130. Ito 300. Mas mura to. Ang busisi, di ba? Ang busisi mamili. Kailangan aralin lahat Sisig na giniling. Kanya-kanya paraan na lang yan mga dre. Para lang kahit paano maiba yung pagkain mo. Tapos ang lahok niyan, sasabayan ko yan ng hipon tsaka avocado. Yan ang ating hapunan. Ang bilis natin makaluto, di ba? 7:07. Kakain na agad tayo. Ako nawala Ito na yung dinikit ko kahapon mga dre. Okay na. Pwede ko na ikabit to. Kasi matibay itong super glue na to mga dre. Yung Gorilla Glue. Matibay yun Kaya pwede ko na ikabit to pansamantagal. Ito muna ilalagay ko. Kasi nga matagal yung order. Tapos, ano mang tawag dito? Naalala niyo yung mga dre, yung washing machine ng nakaraan. Tinignan kong may leak daw pero hindi ko tinuloy. Kasi sabi ko, baka ang hatol ng... Kumbaga pag nakita kong malaki yung sira, isasuggest ko sa may-ari na patingnan muna sa isa pang technician mga dre, second opinion ba? Kasi kumbaga alang naman sabihin ko na kailangan ng palitan yan, 'di ba? Kumbaga gusto kong tingnan uli ng technician para sa second opinion, tsaka sila yung huhusga mga dre, At sa pagkakataong to,
Ganun nga yung sinabi ng technician mga Dre, no? Mas maganda pa daw palitan na yung washing machine. Washing ano yun eh? Washer dryer yun mga Dre, yung stackable. Palitan na lang daw uli. So yun, bibili na nga uli ako, 'di ba? So kung tiningnan ko, ganun na nga, sayang pera na naman sila sa akin, 'di ba? Anyway, umorder na ako ng panibago mga Dre, no? Kapalit ng washer na yun. Tapos ito, ikakabit ko dun sa isa. Ang dali lang na ito mga Dre. Imagine, hindi gagana yung ano mo, yung washing machine mo dahil lang dito, 'di ba? Pakita ko sa inyo kung paano ilagay ito. Naalala ko rin pala tong ano na to, mga Dre, no? Itong trabaho sa school na to. Kasi nakuha ko rin lang to. Maalon, teka lang. Nakuha ko rin lang tong trabaho sa school na to sa rekomendasyon, mga Dre, no? Parang halos lahat ng napasukan ko rito, nirekomenda lang ako. Sa plaza, nirekomenda ako. Sa UPS, kahit saglit lang ako doon, nirekomenda rin lang ako. Pagkatapos, dito sa school, rekomenda din lang. 'Di ba? Sa part-time, rekomenda din lang. Talagang malaki ang kinalaman ng ano rito, mga Dre, no? Ng network, ng mga kakilala. Kasi kung walang nagrekomenda sa akin sa mga pinapasukan ko, ewan ko kung mapapasok ko yun, mga Dre, no? Especially dito sa school, 'di ba? Dahil alam niyo naman dito, hindi ko talaga naisip na makakapasok ako sa eskwelahan, mga Dre, no? Kasi nga ang alam ko, France, nagre-require talaga sila ng French, mga Dre, no? Kailangan French language, marunong ka. Sa ospital nag-apply nga ako, mga Dre, no? Kailangan palagi may French, 'di ba? Nagkataon naman pala na English school yung napasukan ko, 'di ba? Kaya yun, nakuha natin yung trabaho, pero dahil din yung sa rekomendasyon, mga Dre, no? Dahil sa mga taong kakilala. Kung wala akong kakilala rito, saan ako nagtatrabaho? Baka sa sa supermarket. Hindi ko lang papasukan McDonald's, mga Dre, no? Yung mga fast food, hindi ko papasukan yan. Pero ang papasukan ko, yung mga supermarket, Maxi, Walmart. Tapos malamang panggabi ako. Kasi maraming Pilipinong nagtatrabaho sa Walmart at sa Maxi na panggabi. Sila yung nagre-refill ng mga stocks, mga Dre, no? Malamang galing yung trabaho ko kung nagkataon. Hindi naman kataasan yung sweldo nun, di ba? Kaya maganda rin, advantage din na marami kang kakilala, 'di ba? Lalo na kung kayo, yung let's say may mga simbahan kayo rito, mga Dre, no? Yung relihiyon nyo, may simbahan dito. Let's say born again kayo. Tapos punta kayo sa simbahan ng mga born again o kung ano mang simbahan 'yan. 'Di ba? Doon, mga Dre, no? Kumbaga maganda yung community ron. Isa yon sa pwedeng makatulong para makakuha ka agad ng trabaho. Kasi minsan may mga inside hiring, mga inside knowledge na kung saan simplihan lang yung hiring, 'di ba? Na kung wala kang kakilala, hindi mo malalaman na may hiring sila doon, 'di ba? Siguro una yon gagawin ko. Halimbawa dumating kayo rito sa Canada, hanapin nyo kung ano yung simbahan nyo, mga Dre, no? Tsaka isa pa, yun nga, no, kumbaga makakakuha kayo ng suporta galing sa mga ka-church nyo, 'di ba? Isa na yun, mga Dre, kamag-anak, mas maganda rin kung kasama nyo, may kasama kayong kamag-anak, may yung pupuntahan nyo, may kasama kayong kamag-anak. Sino ba yung na-interview namin? Na dapat, ang balak daw nila, sa Alberta sila, mga Dre, no? Pero sinadjestan sila sa Spot Pinoy, mga Dre, no? Nagsuggest sa kanila yung coach nila na saan kayo may kamag-anak sa Canada. Sabi sa Toronto raw, doon na lang kayo magpunta, mas maganda. Kasi doon sa Alberta, yung plano nila, wala silang wala silang relatives, So ang ginawa nila, sinunod nila yung coach nila na pumunta kung saan sila may relatives, 'di ba, dito sa Canada. Pagpunta silang Toronto,
At yun, sabi nila, napakalaking bagay talaga na may kamag-anak ka. Kumbaga may support system ka agad sa parte ng Canada kung saan ka man pupunta. Especially kung may mga anak ka, di ba? Anak kang medyo maliliit, alagain, yung ganon. Pwede mong ipakusuyo sandali, di ba? Sa mga kamag-anak mo. Kasi napakahirap talaga mga dre pag extra challenge. Pag wala ka masyadong kakilala sa lugar na pupuntahan mo, makakaano ka naman, makaka-cope up ka. Kaya lang syempre lamang talaga yung mga dre, no? Yung may mga kakilala na, especially kung mga kamag-anak, di ba? Yung iba naman sinasadyang umiwas sa kamag-anak. Alam niyo na, di ba? Uy, diretso pala ako sa part-time mga dre, no? 5:30. Alanganin yung yung pasok ko. Alas 9 hanggang 5:30. Kaya ang part-time ko, late na rin matatapos. Pag nag-part-time ako, late na rin yung uwi, di ba? Baka mapanood ni Jeremy to, baka gusto niyang baguhin yung schedule. Jem, baka gusto mong baguhin yung schedule namin, di ba? Baka gusto mong gawing 8:30 to 5 o kaya 8 to 4:30, di ba? Kasi yung kalahating oras na break time mga dre, no? Yun, hindi bayad. Kaya may butal ang pasok namin. Yung iba naman, yung ibang trabahuhan, yung ibang trabaho is 8 hours ka pero minus 30 minutes mga dre, no? Minus nila yung 30 minutes mong break time. So sa loob ng 1 linggo o sa loob ng 2 linggo, 35 hours ka lang kasi nga yung 5 hours doon is break time mo. 30 minutes sa 10 araw, di ba? So 5 hours. Ano ba ang pagod? Hindi naman. Inaantok ako. Mukha na ba akong gutom? Kanina nagutom ako, kinain ko yung 2 itlog eh. Ang baon ko kanina mga dre, no, nagluto ako ng 1 steak nung umaga, tsaka 4 na itlog, sunny side up. Tapos kinain ko yung steak nung tanghalian, tsaka yung 2 itlog. Tapos kaninang alas 5 kinain ko yung natirang 2 itlog. Tapos ngayon, iniisip ko na naman kung ano lulutuin ko. Isang bagay yan mga dre, no? Sabagay, hindi ako masyadong mahihirapan kasi nga konti lang naman yung choices ko, di ba? Ano lang ba yung pwede kong gawin? Ano lang ba yung pwede kong lutuin? Kaya hindi masyadong mahirap. Giniling na lang, pinakamabilis mga dre, no? Tortang giniling. Ikabit natin. Ganito yan mga dre, di ba? Ito. Pipihitin mo lang yan. Kaganyanin mo lang yan. Oh. Ayan, tanggal na yan. That's it. Di ba? Ganyan na yan. Ngayon, yun. Ito, saksak natin. Okay. Nakasaksak siya pero hindi siya mga dre, hindi siya aandar kahit anong gawin mo kasi may to ayan may trigger yan mga dre, no? Susundot dun sa loob, kaya kabit na natin and ayan. Yan, okay na mga dre, no? Celebration meal. Celebration meal mga dre. Yan ang pagkain natin. Bacon, eto beef to Tapos may itlog. Pagkatapos may hipon. Etong giniling. Natira ko lang yan kaninang umaga breakfast ko. Sinama ko na dyan. Tapos meron akong avocado. So yan ang pagkain natin yan. Tinitingnan ko kung kung kailan ako nagsimula mag-diet. Yun nung mga dre, no?
Nung A4 ako nagsimula, A2 ngayon. At mag 1 month na. Wow! I survived. So, kumusta yung diet mga Andre, no? After 1 month almost. 1 month na. Sabihin na natin 1 month mga Andre, no? Nagiging madali ba? Diba? Nagiging madali ba yung mga cravings ba sa pagkain nawawala o nababawasan man lang? O yung pakiramdam ko, kumusta na ba mga Andre, no? Pumayat na ba ako? Pumayat na ba ako? I think mga Andre, no? Hindi pumayat. Siguro nabawasan yung yung mga taba-taba ko mga Andre, no? yung taba ko rito sa gilid, yan. Pansin ko medyo nabawasan yan mga Andre, no? Pero pagdating sa pagkain, nawawala ba yung cravings? Nabawasan ba yung cravings sa pagkain? Medyo. Lalo na kung busog ako mga Andre, no? Pag nabusog ako, yan. Hindi ako nakakapag-isip na kung ano-ano. Pero pag gutom ako, tapos nagpunta ako sa supermarket, tapos may makita akong masasarap na pagkain mga Andre, no? Cake, cookies, miski yung plain na tinapay, naisip ko lalagyan mo ng palaman na Nutella o kaya peanut butter. Nako po, talaga namang naglalaway ako pag gano'n mga Andre, no? Nakakamiss kumain ng pansit. Andun pa rin yung pagkamiss ko sa mga pagkain, di ba? May mga pagkakataon na nagtatalong isip ako kung gusto ko nang kainin to, di ba? Yung gano'n, parang mag-give up na ba ako? I mean, 30 days strong mga Andre, no? Hindi madali, pero doable. Nasa lang, kumbaga, kung gaano mo lang kagusto yung ginagawa mo, kung ano lang yung nagmo-motivate sa'yo. Yun mga Andre, no? Kaya nakatagal ako ng 30 days. Diba? At sa pakiramdam, maganda yung pakiramdam ko mga Andre, no? Maganda yung pakiramdam ko. Nung mga nagdaang araw, 'di ba? 30 days ago, lagi kong sinasabi na kung ganito yung pakiramdam ko, samantalang 30 pa lang, samantalang ilang taon na ba ako, samantalang 45 pa lang ako, 46 pa lang ako, marami na akong nararamdamang sakit-sakit sa buto. Kung ngayon pa lang, ganito na yung pakiramdam ko, paano pa kaya ako kung 60 years old na ako, di ba? O let's say 55 years old na ako. Ano pa yung pakiramdam ko? Yung ganon, yung palagi yung pumapasok sa isip ko. Kasi nga, minsan gigising ako sa umaga, maga yung bukong-bukong ko, hindi ko alam kung bakit, di ba? Pag naglakad ako, pipilay-pilay ako. Yung ganon mga Andre, parang namali lang ako ng higa. Masakit na yung likod ko, masakit yung paa ko, masakit yung balikat ko. Yung ganon. Pero ngayon, completely mga Andre, no, walang masakit sa akin, di ba? Kahit anong klaseng higa, upo yung gawin ko, kahit matagal ako sa alanganing posisyon, hindi namimila yung paa ko, yung mga joints ko sa kamay, hindi na masakit mga Andre, no? May isa lang, eto. Sabi ko, kailan kaya mawawala to? Masakit to rito eh. Pero nag-i-improve mga Andre, no? Ngayon wala akong nararamdamang sakit sa joints o sa mga kasukasuan, walang ganun, no? Especially yung diet ko mga Andre, no? More on red meat ako. Sabi nila bawal yun mga Andre, di ba? So all in all, maganda yung epekto sa akin mga Andre, no? Sa katawan ko kasi nararamdaman ko. Ngayon ang tanong, kumusta naman yung sa dugo mo? Di ba? Kasi yun talaga yung mga Andre, no? Kumbaga nandun yung basihan pinakabasihan di ba? Pagdating sa health I think magpapa blood chem uli ako mga Andre, no? Siguro after 3 months kasi kakapa blood chem ko lang. Tapos sabi sa akin ng doktor na yung cholesterol sa dugo mo hindi mabilis bumaba yan. Kumbaga kahit payat ka na, kahit nabawasan yung cholesterol sa katawan mo, yung sa dugo mo hindi basta-basta nababawasan yan. It will take some time. Sabi niya ganon. So parang para sa akin, hindi pa siguro ito yung tamang panahon para magpa-blood chem ako kasi 1 month pa lang ako sa diet na to mga Andre, no? This is a high fat diet mga Andre, no?
Tapos, ano bang tawag rito? Tapos, may nalaman din ako mga dalawa na panood ko lang to. I don't know if it's true. Ang sabi is 85% ng cholesterol sa dugo natin is nanggagaling sa liver natin. So yung 15%, yun yung nanggagaling sa kinakain natin mga dreno. So sabi nga na parang hindi ganun kalaki yung magiging epekto ng diet mo. Kasi kung 85% naman nanggagaling sa liver mo. Of course may epekto mga dreno. Nabanggit ko lang, hindi ako sure pagdating sa bagay na yan, pero gaya nga nasabi ko sa inyo, pinagbabasihan ko yung nararamdaman ng katawan ko, 'di ba? Yung hilik ko dati daw paiba-iba ng mga dreno, paiba-iba ng kumpas eh. Tataas, bababa, biglang yung para kang nabibilaukan. Dati ganun daw mga dreno. Pero ngayon, kumbaga yung isang tono na lang yung hilik mga dreno. So somehow I think magandang ibig sabihin nun in terms of sa mga inflammation ng katawan mga dreno. Kasi sabi nila pag humihilik ka, basically meron kang somewhere along the nasal passage mo is may bumabara mga dreno. At yun, I think siguro baka lumiit na yung bumabara, di ba? Pagbalik sa kinakain, kailan ko ba gagawin mga dreno? Ngayon nag-aabokado ako para kahit pa paano extra mga dreno. I think may fats, cholesterol yung avocado na healthy. Soon mga dreno, siguro isa-isahin ko. Pero ngayon kumbaga hindi pa ako ganun ka-satisfied sa nararating ko physically o sa pakiramdam ko mga dreno. Siguro after 2 or 3 months, yun, pag medyo okay, I think ito na yung optimal condition ko pagdating sa nararamdaman ko physically. Siguro tsaka ako magdadagdag ng iba't ibang klaseng pagkain pa sa diet ko. Pero sa ngayon mga dreno, masaya ako sa nararamdaman ko physically, 'di ba? Kumbaga hindi na ako hingalin. Parang in terms of pakiramdam sa katawan mga dreno, parang siguro bumata ako ng 10 years. In a sense na wala akong nararamdaman na sakit-sakit sa mga joints ko. Yun. Sa akin yun mga Dre sa physical kong pakiramdam yun. Hindi ko alam sa iba. 'Di ba? At yun yung kumbaga motivation ko na para ituloy-tuloy itong ginagawa ko mga dreno, yung nararamdaman ko sa katawan ko. Hindi na ako madaling mapagod ngayon. O nga pala, ang downside lang nito mga dreno, ng diet na to is lagi kang walang pera. Yun ang downside nito mga dreno. Sobrahan yata. Bumili ako ng manipis na baka mga dreno. Ito. Manipis na ganito. At mahirap kainin pag walang pag walang oil, pag walang fats. Nasa ilalim yung mga dreno, nasa ilalim yung fats eh. Ayun, ako makikita nyo, ayun yung mantika yan mga dreno, butter. Yan ang sausawan natin. Butter tsaka asin. Minsan nag-aano ako mga dreno sa hipon, yun nilalagyan ko ng pamintang durog. Pero bukod dun, wala na akong ibang ginagamit sa ngayon mga dreno. As in, tinanggal ko na kung ano man. Kaya napaka-natural ng lasa ng kinakain mga dreno. Avocado, naku po. Hindi ko akalain na hindi ko ito makakain nang walang asukal at gatas at yelo. Pero ngayon, sobrang na-appreciate ko yung avocado mga dreno. Ang sarap pala.